Pasok na pasok. Naintindihan? Hindi siya pwedeng mag-external rotation dahil baka magka-dislocation ng shoulder. That's why you have to keep it in internal rotation. And to add to that, you need to place a pillow doon sa arm. Yung arm niya, nakaganyan. Bakit? Para internally rotated yung shoulder. Hindi pwedeng nakaganito. Understand? Okay. You place a pillow here, specifically a pillow that is elevated. Bakit? Kasi kailangan naka-elevate din yung arm for proper circulation. It aids in the circulation ng tao. Bakit? Kasi pag ano naman papunta sa heart naman talaga ang dugo ng arm. Naintindihan? So, it aids in good circulation ng arm nung paralyzed side. Kasi every time na may paralyzation ng isang tao, ibig sabihin, compromise din yung circulation niya doon sa area na yun. Nahihirapang dumalo yung dugo. So, tutulungan natin siya by placing an elevated pillow. Understand? Next, so alam nila kung ano ito, di ba? It's a hand roll for what? Finger, thumb, and wrist flexion contraction. Prevention of finger, wrist, thumb, flexion contraction. Okay, next. Have what you call trochanteric roll. Bakit trochanteric roll? Kasi the bone here is termed as your greater trochanter. Kaya, ang tawag dito sa gadget na to is your trochanteric roll. Nandyan yan sa pamphlet nyo. Nandyan, di ba? Number 3. Yan ay ilalagay natin sa hip. Isigaan niya. Bakit kailangan niyang ng trochanteric roll? This is, again, just like the shoulder, to prevent the external rotation of the hip. Kailangan naka-internally rotated yung hip niya. Kung isang side lang yung paralyzed, isang side lang yung lalagyan nyo. Pero kung paraplegia at quadriplegia, dalawang side yung lalagyan nyo. Naintindihan? Naintindihan? Yes, ma'am. Next, pababa tayo ng pababa. So, this is called your trochanteric roll kasi nilagay mo siya sa hip. Pero, paano na kung ilalagay natin sa ilalim ng tuhod? That will now become the knee roll. This is what you term as the knee roll. This is for prevention ng pressure ulcer. Bakit? Kasi ito yung naka-close roll sa bed na pwedeng magkaroon ng suga. To prevent pressure sores, you place a knee roll. And then again, the one at the ankle would prevent. Di ba sabi ko, ito yung frequent na nagkakaroon ng pressure sores. Itong dalawang to. The heel of your feet. Para hindi siya magkaroon ng pressure sores, itataas niyo siya. Lalagyan niyo siya ng ankle roll. Hindi na siya knee roll kasi ilalagyan niyo siya sa ankle. Understand? Now, to keep your hip, by the way, paano ba malalaman kung properly aligned yung katawan ng isang tao? Lalo na kung nakasupay yung higa niya. Tama din. Okay. Now let's tackle it one by one. If you're talking about the upper neck, paano mo malalaman kung properly aligned yung pasyente mo? Una-una na yung baba. Your chin is aligned with your sternal notch
your chin. It should be aligned with your sternal notch, yung upak dyan sa may ibaba ng leeg ninyo. Kailangan pantayan doon. And then your symphysis pubis should be aligned with your xiphoid process. Ang xiphoid ng babae, ang last na button makakapait siya doon sa ilalim ng bra. Naintindihan? That's the xiphoid process. And then the xiphoid should be aligned with your symphysis pubis, which is found yung bone sa genital area ninyo. Buto sa genital area ninyo. Naintindihan? Chin to sternal notch, to symphysis pubis, to xiphoid process to symphysis pubis. Understand? Ngayon, your legs should also be aligned. Paano? Your hips should be aligned with your knees. So, kailangan nakabukas yan dahil kailangan aligned yan. So, facing dun sa kabila. And your knee should be aligned with the ankle. And to know that it is aligned, you should place an abduction wedge sa gitna ng pasyente ninyo. This is what you call an abduction wedge. This is for what? To keep the hips, the knee, and the ankle aligned in preparation for walking. Dahil malay natin, baka hemiplegia lang to, makapaglakad pa siya after. Naintindihan? This will help in walking by keeping the hips, the knee, and the ankle aligned. Naintindihan? Yes, ma'am. Last but not the least, you should place a footboard. Ano yung mga okay, sa bed kasi di ba parang merong harang dito. Lalagyan niyo siya ng unan para ma-reach niya yung kung anong pasyente niyo. Bakit? Kasi this will prevent foot drop. Usually na mga hemiplegia nakaganon yung paa. Para hindi siya naka-plantar flexion, kailangan natin i-dorsal flexion by the use of a footboard. Naintindihan? Let's tackle it again one by one. You need a head pillow to keep the head in neutral position and to keep the shoulder in internal rotation. Or if you want to prevent external rotation of the shoulder. Naintindihan? You need an elevated pillow on the arm to keep the, to promote good circulation of the arm. You need an elevated pillow to promote good circulation of the affected arm. Understand? Next, pababa tayo ng pababa, di ba? So you have a hand roll. This is to prevent flexion contraction of the fingers, the thumb, and the wrist. Understand? Walang nakaka-understand? Yes, ma'am. Okay. Parang lahat antok ah. Si mami lang ang hindi nakunti. Hindi na ito naantok eh. Ibig sabihin sila hindi. Ano? May sila hindi? You know, nagiging habit when I understand. Understand? You know why? It's not for me. Kasi baka daldal ako ng daldal, hindi niya pala nakukuha. Ano? Diba? Dapat lang. Kasi kung hindi niyo naman naintindihan, para kita na daldal ako ng daldal. Naintindihan ba? Hindi? Yeah. Okay, now. The greater trochanter is placed on the hips. Bakit? To prevent external rotation of the hips, just like the shoulder, para hindi mag-external rotation. Naintindihan? Next, the knee rule. This is to prevent pressure sore. The ankle roll to prevent pressure sore. And then you have the hip abduction wedge to keep the hips, the knees, the ankle in alignment in preparation for walking. Understand? Kailangan naka-abduct yan para daw makatulong sa paglalakad.
contracture. Naintindihan? Naintindihan hindi? Yes, ma'am. Isang position pa lang ako. Okay, kunwari tatanggalin na. Again, you place it to the other side. This side, pataas ang tanggal. From the foot, pataas tayo. Okay? Now, this is the time that you're going to place the lifter on the patient. Kasi, mahihirapan kayong pagalawin yung pasyente niyo without the lifter. Understand? So, kung paano nyo gagawin ito? Yung kalahati ay ipapasok nyo doon sa likod ng pasyente niyo. Make sure yung lifter, abot yung shoulder niya at saka yung hips niya. Intindihan, shoulder and hips. Bakit kailangan sakop siya ng shoulder at saka ng hips? Kasi yun yung pinakamabigat na weight ng pasyente nandoon sa shoulder at saka nasa hips niya. Ang legs, madali na lang yung buhatin. Naintindihan? Nandito sa parte na to ang pinakamabigat na part. That's why you need to place a lifter there. Okay, so pahawak mo yung kanyang side rail, and then 1, 2, 3 pa. Ay, saglit. Itong muna pala to. Okay, hawak sa side rail. 1, 2, 3. Ano no? Malaglag daw, ma'am. Naka-side rails kaya. Nyek. Gawin visible. Invisible lang siya. Okay, tapos kunin niyo ulit sa 1, 2, 3, higa. This side, dito sa kabilang side, tapos hinahin nyo yung lifter sa loob. Ang galing. Nakuha? Yes, ma'am. Now, before nyo siya i-turn to side lying on the good side. Good side. Saan ang good na side ni Jamie? Ito yung paralay. Yes. Ito. So, doon nyo siya pahihigain. Mamaya, naka-side lying. Kailangan nyo ng lifter. Bakit kailangan ng lifter? Dahil sa, Sheila, doon ka sa kabila, hawakan mo yung lifter. Mapunta sa akin, ha? 1, 2, 3, lift. That is why you need that. Understand? Bakit? Kasi kailangan nasa gitna siya, centering tayo. Kapag nag-sideline siya, kasi, Sa mahulog. segmental rolling ang tawag dito. 1, 2, 3. Eksaktong gitna. Galing. May side ring. Okay, so nakataas yung side rail. Wow. Gabihan daw pa. Ganyan tulog. Tulog na, Neng. Meme na. So, dede na. Okay? So this is side lying on the good side. But before you stop, you have to ask your patient, ma'am, gusto niyo may unan sa ulo? Okay. Bakit mo tinatanong kung gusto ng unan sa ulo? Kasi may mga pasyente na hindi makahinga. Kapag meron pang unan dito sa ulo, ang gusto nila nakaganyan lang. Naintindihan? So that is optional yung unan sa ulo, ha? Optional. Now, the rationale behind all of these unan, isa lang. Okay? It's the comfortability of the patient. Comfort. So, before kayo umalis, makomportable na po. Aalis po ako, babalik po ako ng after 2 hours para baguhin ko po yung inyong position. And then, side rails up, lower the bed to the lowest level. Bakit kailangan lowest? Para pag nahulog siya, malapit siya sa floor. Understand? Opo. Just for ano? Hindi na. May ano na, mahulog pa. Okay, and then documentation, and then
then hand wash. Before you leave nga pala, check for the BP, blood pressure. Okay, and then document your vital signs before you leave. Para kung sino man yung papalit sa inyo, alam kung anong position yung susunod niya na papalitan. Naintindihan? Okay, so from supine to side lying on the good side to fifth position, which is just a transitional position, and then to prone position. So from side lying on the good to prone. Okay, ulit tatanggalin natin from side lying. Yan. Now, tandaan, kung lalaki, lalagyan nyo ng lung expansion blanket dito. Bakit? Kasi abdominal breather sila. Kung babae, PM na yun. Kung babae, ang lung expansion blanket nandito sa breast. Bakit? Kasi doon sila humihina. Chest breather ang babae. So, iba-iba ha, ang babae, lalagay nyo yan dito. Patawa pa. Ikaw, saan ka na bilong? Okay? And then, nasa na? Ano ko tulog na? Side rails up. Nadalhin mo lahat yung gamit dun sa kabila. Nagmamadali lang ako kaya inuwan ko. Okay. Fifth position is just a transitional position wherein parang Superman. Kailangan kayong dumaan doon para hindi kayo mahirapang mag-prone yung pasyente ninyo. Okay? So, paano yung fifth position? Hawakan niyo yung kinikili and then i-push nyo papunta doon. This is fifth position. Understand? Superwoman. Kailangan mo sidaan ko, hindi mo sidaan. Ang bigat ng bata ko. Okay? And then, ayusin nyo na lang yung paa niya para mag-prone yung patient. May polio itong batang ko. Bakit pantay? May pantay yung may pantay? Anong gamot dyan, ma'am? Therapy lang. Ano? Sa malakot? Kami ni sa malakot. Ay. Are you alive? Salit na higa. Okay. May, may ulam ba yun? Pinaulo ko. Apa. Ano pa rin? Apa. Basta nakatayo. Oh, supay. Buka ka. Okay. So, bakit ko siya nilagay dito sa gilid, yung mga unan, instead of dito sa mukha? Kasi possibility is na suffocation, just to prevent suffocation. Understand? Next is the lung expansion blanket. This is for the lungs to expand para makahinga yung pasyente ninyo. Since siya ay babae, siya ay nilagay dito sa chest. Understand? Kung lalaki yan, dito yan. Pag lalaki sa ano? Abdominal. Oo. Tapos, ipapasok mo siya kapag naka-tense position pa lang. Yung lang. Tapos,
Both of the roles is for pressure ulcers. And of course, your hip abduction wedge is in preparation for walking to keep the hip and the knee line. Understand? So yung side position sa bad, pareho rin lang nung sa good. The only thing is dapat ang focus ninyo is yung hinihigaan niya kasi bad eh. Wala lang ang sirkulasyon yon. So dapat palaging nakalabas, hindi siya pwedeng gaganan. And then again, you place the patient on supine position again. Yun yung pinaka-last position nyo. Yun yung pinaka-last na burn ninyo. The same pa rin nung ginawa ko kanina. Naintindihan? So, practice guys. So, tomorrow, dalawa lang yung exam ninyo. Transfers and bed position. And then, after the exam, we will still have assistive device. Tapos, ang kanyang, tomorrow is Tuesday, di ba? Yes, ma'am. Ang kanyang practicals is on Wednesday. Ano pa yung gagawin natin sa Wednesday na? Wednesday. So, demo, tapos exam sa Friday, ma'am, yung final. Hello ka.